Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kanina lamang ay nag-umpisa na ang pag-convene ng Senado para sa gagawing impeachment kay BP Sara. Kaya nanunumpa na sila kanina at merong konting hindi pagkakaunawaan kanina nang magpresenta si Bato de la Rosa ng kanyang privilege speech kung saan gusto niya kaagad na i-dismiss na ang impeachment case, which is marami ang pumalag dahil nga hindi pwede na i-dismiss. Kaya pinagtawanan tuloy si Bato dito dahil tinawag siya ni Cayetano na Batorni kasi nag-astang attorney, kaya Bato plus attorney ay Batorni, kaya tawanan ang mga tao doon. At para sa detalye ng balitang ito, narito ang video courtesy sa atin ng ANC Digital News Team. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, imagine a house, Mr. President, an unfinished one that is still being built. Where do we begin? Of course, with solid foundations, a level ground, as well as an honest blueprint. Hindi pwede ang mga shortcut. Hindi pwedeng madaliin. Kung babaliwalain ng mga architects at mga engineers ang mga basic requirements, hindi magiging matibay ang itatayong bahay. The House of Representatives took the express, the fast-track route according to Secretary General Velasco. Kung ang tatlong naunang impeachment complaint ay pinadaan sa EDSA, mukhang sa Skyway po ang piniling landas ng House para sa pang-apat na impeachment complaint para maiuwi ito sa Senado. Madalas po natin sabihin, dito sa ating kapulungan, we are men and women of rules. Manatili po tayong ganon, malayo mula sa ingay at impluensya. The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Mr. President, since I have still the floor, I would like to call Senator Bongo. Mr. President. Mr. President. Okay, so ito pala ang plano nila Bato de la Rosa. Pagkatapos ng kanyang ginagawang privilege speech ay isisingit niya si Bongo para mag-second the motion sa kanyang mga sinasabi. And then sunod-sunod pala ito si Tolentino and then Robin Padilla. Pero hindi, hinarang kagad ni Escudero si Bongo at hindi nakapagsalita. Kasi ganun yun hindi mo bigyan ng momentum. Kailangan moderation. Alam ng nitong presiding president si Escudero paano i-moderate ang debate, di ba? Kasi nagiging debate na yan, dalawang grupo yan. Isa yung anti, isa yung pro-impeachment. Kaya hindi pwedeng sunod-sunod, di ba? Kasi magkaroon ng score kung sunod-sunod ang speech na magkakasama. Okay, so ito nga si Bato de la Rosa ay nag-astang attorney. Sino kaya ang gumawa ng ng kanyang privilege speech? Ang layo-layo, pinag-usapan niya mga engineer, mga architect. Ang layo-layo, beating around the bush. Ang tawag diyan, yung hindi mo pinipuntirya kaagad ang gusto mong sasabihin. Yan ay yung mga paliko-liko na mga style na yan. Yan ay style ng hindi bright na utak, hindi luminary. Ang mga luminaries ay direct to the point magsalita. Alright, kaya ito si Cayetano, dito pakinggan natin ay sinupalpal niya si Bato de la Rosa. President, will the good gentleman yield the floor for a few remarks as part of the privilege hour availed by Senator De La Rosa? Yes, Mr. President, no problem with me. Thank you, Mr. President. Mr. President, I agree with the speech of Senator Bato De La Rosa.
Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay hustisya. Senator Go, before you proceed, Chair has not yet recognized you. Chair would like to first state the parliamentary situation. After the privileged speech of the Honorable Bato, he asked that the chair recognize Senator Bongo to deliver a seconding speech to the motion he made at the end of his privileged speech. The chair has not yet acted on that motion and has not yet recognized Senator Go. And before the chair declared a short suspension, two members raised their hand to be acknowledged and be heard, and the chair intends to listen to them first before acting on the pending motion. Mr. President, may I make a suggestion? Senator Alan is recognized. Sir, konting patience po from someone na mas madalas makipag-away kaso sa ipagbati ang ating mga kasama. May I propose this? I disagree with Senator Bato in dismissing the case. I agree with him based on former Chief Justice Puno's statement. And naniniwala kasi ako pag jurisdiction, titignan muna natin sa body. Having said that, tama ang ruling ng Senate President that either or, which is better. The only reason I think that better yung impeachment court because we will take an oath of political neutrality. But I think, Mr. President, when we convene as an impeachment court, am I correct? Senator Bongo and Senator Robin and anyone who wants to speak on the issue of dismissal or any other motion will be able to speak and can move that their statement also be reflected in our session after or tomorrow. That is correct, Your Honor. So that they don't have to repeat it twice. Because the problem, Senator Bato is not an attorney, but he's talking like an attorney. So Senator Batorni, my humble opinion is mas mabuting mag-oath at doon because the statement of Senator Bongo and Senator... Ako mismo, I wanna argue bakit hindi dismiss. If I argue it here now, then I will have to argue again in the impeachment court. Please. May I respectfully request that before the ruling is made, or you have made the ruling already, so I therefore object momentarily your ruling because I have to consult my Maraming salamat po, Mr. President. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege. Chair will rule on the pending matters. Senator Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President, distinguished colleagues. Mr. President, if I hear it right, the movant made a motion to dismiss the impeachment complaint, if I heard it right, Mr. President. Mr. President, may I just place on record that this representation respectfully object to that motion. Mr. President, for various reasons, Mr. President, that this representation would like to raise on the floor, Mr. President. One, Mr. President, is that the Senate, as a legislative body, and at this point in time, we have not yet convened, Mr. President, as an impeachment court. And therefore, Mr. President, this representation believes that we have no constitutional authority
as legislative body to dismiss an impeachment complaint? Tama, tama. Kasi ang unang gawin ay mag-convene muna ang Senado as an impeachment court. At tapos na sila. Kanina yata nag-convene at nakapag-take oath na ang lahat. Una doon si Chis Escudero and then ang lahat ng mga senador sa 19th Congress. Hindi pa kasama yung 28th Congress sa mga nag-take oath as a judge sa impeachment trial na ito ni BP Sara. Kaya nga tama naman si Villanueva sa kanyang sinabi na hindi pa pwede dahil sa hindi pa nga sila nakapag take oath sa panahon na ito na kanyang sinabi ay hindi pa korte ang Senado. At kapag naging korte na ito ay pwede na nilang pwede nang magpakita ng mga ebidensya at kung ang ebidensya ay pabor kay BP Sara ay pwedeng mapawalang sala kaagad. Yan ang kagandahan nito. Kung wala talagang pagkakasala si BP Sara at kung yung mga ebidensya ay gawa-gawa lang, so pwedeng ma-dismiss kaagad ang kaso. Kaya bakit matatakot si BP Sara kung wala siyang kasalanan? Diba? At dahil na alam nila na mayroon talagang konkretong ebidensya, kaya takot na takot sila kahit ano lang ang ginagawa. Si Bato de la Rosa, kahit hindi attorney, ay nag-attorney-attorneyhan na, kaya tinatawag ni Cayetano na Baturni. So ito yung tawag ngayon. Pangalan ni Bato ngayon ay Baturni. Maraming tuloy ang tumawa. Napanood nyo ba kanina? Tumawa lahat eh. Pati si Chis Escudero, dinig ko yung boses tumawa. Nang sabihin ni Cayetano na Baturni ka pala eh. Grabe no, si Cayetano ay kung tumera, ay hindi mo halata na tumera na, di ba? Tinira niya si Bato eh. Sa pool talaga, sa ulo na makintab niya, na ulo. Na sabi ng iba na ano ba yan? Ano bang laman ng ulo na yan? Ang laki-laki na ulo. Pero hindi nakaintindi ng batas eh. Dapat kasi magpa-tutor sa mga magaling sa batas dahil senador. Huwag yung bastang kahol ng kahol. Andiyan na naman si Robin Padilla, mukhang gagawa rin ng gagawa rin ng kanyang privilege speech bukas at baka pagtawanan na naman si Robin Hood. Nandyan si Bongo, kanina ay muntik ng makapagsalita pero pinagbawalan. Nandyan din si Tolentino na isa daw na expert ng batas at nag-aaral sa Amerika. Ay nako, grabe mga expert, di ba? So atin na lang abangan mga kababayan, mga ka-Golden Boy bukas kung ano ang ganap dito dahil sa nag-convene na kanina lang 1 hour ago nag-convene na ang Senado as an impeachment court. Kaya kapag ganito na nag-take out na ang lahat, nakasuot na ng pulang robe, ay tuloy-tuloy na talaga ito. Kaya ngayong gabi hindi na makakatulog si BP Sara, sigurado ako diyan. Sino bang makakatulog niyan? Ihuhusgahan ka na eh. Makikita na yung amoy mo eh, maamoy na yung masisilip na yung dapat masilip. Kaya hindi ka talaga makakatulog kapag may ginagawa kang masama. Sa taong bayan hindi sa personal, di ba? Sa taong bayan ang kalaban nito, ang public trust. Kasi pinaupo sa pwesto as Vice President ng mamamayan. Pero she betrayed the public trust. Yung isa sa kanyang mga kasalanan. Alright, ako magpaalam ng mga kababayan hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi tayong updated.